That's right. You discuss kasi the objective of the scene. No? And exercise naman namin sa set. Oh, where are you coming from? Where are you going? That's the first 2 questions I ask my actors. Just so parehas kami ng inihinga dun sa storya. Tama. And then you talk about the theme for the week. Tapos i-discuss mo na sa positioning ng storya. Kasi pag dumating yung storya, either 3 weeks advance, so napaplano mo ng in chunks, in acts, or in sequences, right. yung journey. So discuss it with them. From yung kaninang pinag-usapan yung nasampalan, I'm very literal kasi. I'm ready for, I always tell them, would you like it na nasa inyo kung tutuhanin ninyo o hindi yung sampal. Pag hindi ninyo pina-landing, make sure that the reactions are real. Okay. Di ba? Hindi tama yung mukha. Siyempre, pag nasaktan ka, dapat pagbalik mo sa camera, kita ko yung pain. Yun naman yung requirement ko. In that famous scene where Kim, inatake ni Maricel si Kim, nag-ready ako ng, kasi kinoreograph, no? Sabi ko din sa kanila, yun, it's up to you. But they're very generous. Kasi sila mismo yung nagsabi na direct high point, you know, yung panggigigil ng nanay na mawawasak yung buhay ng mga anak niya dahil sa ginawa ko. I even ready for a double. Pagkatapos nung eksena, so palakpakan lahat ng tao, tulala yung iba, palakpakan. Si Kim, kasi pag nag-invest ka ng emotion, hindi naman ko sinabing, cut, tapos ka niya. So Kim was still crying. Kim was still shaking in one corner. Si Maricel still, yung pinapacify pa, yung pinaiinom ng tubig, pinaupo muna. Si Kim nasa isang sulong na ganyan. Maya-maya gumagapang yung double sa tabi niya, ate. Sabi niya, pwede magpa-picture. Sabi ni Kim, ate, pwede mamaya muna. Ikaw to dapat eh. But siguro, she was so impressed with how Kim delivered it. Right. So, gusto magpa-picture ka agad din sa... So, yun, you talk it out. You talk it out. And you ask their sentiments. Okay pa kayo? Happy pa kayo dito? Not just that, because Paolo is a very intelligent actor. Kim is also a very, very big thinker. Eh, si Maricel sabi nga niya, lagi diba, hugot ka, nanay ako. So, pag may position dun sa script, yung personal disposition nila, you ask them, do you agree with this or not? Tapos, pagka nakita kong hindi magre-reconcile dun sa objective, syempre kailangan mong isip yun. Well, you ask yourself, ang gamit mo lagi kasing North Star mo, yung intelligence ng puso at ng utak. Okay. Diba? Pero, you're doing a different person. You're giving birth to a different person. So, ginagamit mo lang siya ng North Star. So, pagka ganun, papasukin pa nila yung pagkatao nun. So, it's really a difficult thing. Plus, when you look at the disposition of each character, naglalaban. Yung hindi naman siya basta-basta din bilang nanay, takes the side of his son hanggang sa napahamak na rin siya. So, iniipit namin sila sa ganung complexity. Saka that would only work kung alam na alam mo talaga yung karakter mo. Kasi hindi, kahit anong sabihin na iba, hindi ka ma-veer away dun sa ano eh. Gusto mong tumpukin eh. Naramdaman ko yung kay Kim eh. From episode 1 to 13 eh. Hindi siya nawawala. Alam niya kung ano yung ano. Ramdam-ramdam ko si Kim doon. But, aside from the acting showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Linlang, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Linlang para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Ito ko sa'yo eh. Good boy ka dito eh. Kaya idol kita eh. I mean, bukod sa pareho tayong gwapo ah. Pareho tayong faithful na kasama na. Diba? Kaya labs ko yung si Emma eh. Maganda na, mabait pa. Miss na miss ko na talaga yun. Oy! Dito! Tol! Oy, tigil niyo yan! How dare you report us to the ate! Best you the wrong path, my friend! Victor, ilabas mo yung bangis mo! Ilabas mo yung bangis mo, Tol! Oy! That's how you learn your lesson! Let's go! Victor! Wala Tol!
Tol, okay ka lang? Tumuha nga. Ba't hindi mo pinatuloy ng mga yun? Isang uppercut mo lang yun eh. Okay ka lang?